Hello po, muli magandang hapon sa ating lahat. Narito ulit tayo at may pagkakataon muli makapag-aral ang salita ng Diyos. So, yamang nalalapit na ang second coming, ang muling pagbabalik ng Panginoon, ay samantalahin nating mag-aaral ng kanyang salita at lumalim sa mga aral ng Panginoong Jesucristo at ng Diyos. So muli magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong talakayin po ay pinamagatan pong ito po ay systematic theology o yung tinatawag na Christology, no? Christology. Systematic siya, no? Yun po ang ating pag-aaralan. So bago po tayo magpasimula, ay huwag po ninyo makalimutan mag-subscribe, follow, and share, and like, no? Para lumaganap naman po ang salita po ng Diyos sa pamamagitan ng inyong subscribe, follow, and share. Gayun din po sa YouTube channel ho natin, no? Itatype lang po ninyo yung Pastor Dusty, abbreviation ng Pastor, capital D-H-U-S-T-Y, Pastor Dusty. So, i-subscribe rin nyo ako sa YouTube para po lumaganap ang ating mga aralin patungkol po sa ating Diyos at Panginoong Jesucristo. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin saglit. Amang banal, salamat po sa iyo, O Diyos, sa hapong ito na muli kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Nangangailangan ng tulong at gabay upang may paliwanag ng maayos, malinaw ang iyong mga salita. Salamat o Diyos at daragdagan po ninyo ang aming karunungan, ang aming kaalaman patungkol sa iyo at lumalim kami sa pagkakilala sa iyo. Ama, salamat po, ang lahat ng mga bagay nito ay amin pong sinasalang-alang sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, Amen. God bless po. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa 1 John chapter 4, verse 1 hanggang 4. Ito po ang sabi, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Verse 2, Hereby know ye that the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ito'y nakikilala ninyo ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Verse 3, And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Last verse, verse 4, Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutang ito. Okay. So ating pong talakim po ay sa gaya po ng aking binanggit ay systematic theology, no? Patungkol po sa pagka-Diyos ng Kristo ng ating Panginoon na tagapagligtas. Ang tawag po ay Christology o Christology. Ito po yung tinatawag na the humanity of Jesus Christ, ang pagsasakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag po niya sa Hebrew word ay Theophanis. O sa Greek word naman po ay Theophanis of Jesus Christ.
At Theophanes, Hebrew, Theophanes, Greek word po. Okay. Ito po ang pagkakamali ng maraming mga ngaral na ang tingin nila kay Kristo ay tao at hindi Diyos. No? Theophanes ang tingin nila kay Kristo. Sino-sino ba yan? Yan po ang Iglesia ni Kristo, Jehovah, Catholic, Mormon, at marami pang iba. Okay, bakit? Bakit binanggit ko po sila? Sapagkat ang turo nila ay si Kristo ay tao, lalo na po ang Iglesia ni Kristo. Okay, no? Kung tao ang tagapagligtas na si Kristo Jesus, paano niya ililigtas ang tao? Kaya ho siya nagsakatawang tao dahil tao po ang ililigtas. Ang tawag po ay Theophanes. Ang Diyos ay nagsakatawang tao at namuhay sa atin, sabi po ng John chapter 1 verse 14, you know? Ang Kristo ay nagsakatawang tao. Okay. Ang mga Jehovah naman po rin ay ganoon din ang paniniwala. Sa Hebrew word, ang kanilang belief ay kay Kristo ay Theophanes. Ibig sabihin ay small God, maliit na Diyos, o tao. Okay. Kaya yan po ang kanilang mga doktrina, no? Na hindi natin dapat paniniwalaan. Kaya yung binasa natin kanina na yung mga nagsasabing si Kristo ay hindi nagkatawang tao, sila ay hindi sa Diyos. Sila ang mga spirito ng Antikristo, no? Yan po yan. Okay. So, ang ibig sabihin po ng Theophanes ay si Kristo po ay nag-i-incarnate as a human being o tao. Ano ho? Minsan, nagsasa anghel siya, no? Angel. Sa Old Testament, madalas nagpapakita ang Diyos o kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, no? Katulad si John sa Revelation ay madalas ay kausap niya ay anghel. Tinutukoy po rin ay si Kristo, no ho? Dahil at Theophanes nga ho, minsan nagiging angel, ano ho? Minsan din ay ginagamit ng Diyos yung hayop, ano? Naalala niyo po yung donkey, nagsalita yung donkey, no? Okay, no? At marami pang kaparaanan na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay nagsa-Theophanes o nagsakatawang tao, nagsaan yung anghel, okay, at marami pang iba. Okay, notice, kung hindi nagkatawang tao ang Diyos o ang Panginoong Jesucristo, walang kaligtasang magaganap, no? Kaya nga ho sa Old Testament ay nagpakilala na si Kristo sa pamamagitan at anyong anghel, okay, no? At kay Moses sa anyong apoy, di ba? Kinausap ni Moses ang Diyos sa pamamagitan ng puno nagdaalagadlab sa apoy, pero hindi natutunaw o nasusunog yung apoy. Yun po rin ay Theophanes ang tawag doon, o Theophanes. Okay, no? Bakit po? Kasi kung aaralin po natin ang buong Biblia, from Genesis to Revelation, Jesus Christ is the center, no, ng buong Biblia. Siya po ang sentro ng buong Biblia. Si Jesus po, from Genesis to Revelation. Okay, kaya mahalaga ang pag-aaral at pagbabasa ng buong Biblia ho, para maintindihan natin at makilala natin si Kristo. Ulitin ko po, kung hindi magkakatawang tao o pagiging Theophanes ang Panginoong Jesucristo, walang kaligtasan magaganap sa daigdig o sa mga tao. Sapagkat kung hindi siya Theophanes or pagsasakatawang tao, anghel, paano niya kakausapin? Paano siya makikipag-communicate sa tao upang ipaalam ang kanyang mensahe? Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng makita ng tao ng mukhaan. Sapagkat sabi mo ng Biblia, ito once na nakita ng tao
ang Diyos ng mukaan ay siya ay mamamatay. Kaya ang ginawa ng Diyos ay nagkakaroon siya ng yung ginagamit niya yung incarnation or yung Tsupanis o yung pagkakatawang tao at pagiging anghel minsan. Okay, yan po yan. Sabi po ng ating binasa sa 1 John chapter 4, verse 1 hanggang 4, dapat ang belief o ang paniniwala ng mga Christian, si Kristo ay fully God and fully man. Okay, no? Si Kristo raw dapat daw po paniwalaan ng mga believers at mga Kristiyano na si Kristo ay purong Diyos, totoong Diyos, at purong tao, totoong tao. Okay, bagamat purong Diyos at purong tao, hindi po nagse-separate yun. Magkasama yun sa pagkatao o sa person ng deity of Christ. Hindi po yun naghihiwalay. Okay, kahit na po siya nasa katawang tao, Diyos pa rin ho siya. Kahit Diyos pa rin ho siya, siya rin po ay nasa katawang tao. Okay, malinaw po yun. Hindi yun pwedeng maghiwalay. Hindi pwedeng tao lang at di din pwedeng Diyos lang. Dapat both fully man and fully God ang Panginoong Jesucristo na siyang ating pagkakilala. Okay. Sapagkat kung Diyos lang ang pagkakilala mo kay Kristo, magkakaroon ng error yung iyong pananampalataya. Okay, no? At kung tao lang ang pagkakilala mo kay Kristo, yun na nga, magkakaroon din ng error ang iyong beliefs, ang paniniwala. Katulad ng nabanggit natin kanina, no? Iglesia ni Cristo, Jehovah, Mormon, okay, no? By the way, ang Mormon po, ang paniniwala nila kay Jesus, si Jesus at si Satan ay magkasin, no? Magpinsan, okay, no? At malabo yun, wala naman yun sa Biblia, hindi yun nakasulat yun. Kaya galing po yan sa mga sa turo ni Demiurge, no, sa church history. Okay, so hindi yan ang ating talakayin. Okay, ulitin ko po, no, sabi po ng 1 John chapter 2 verse excuse me po, no. 1 John chapter 2 verse 18. Basahin po natin, ano? Ito po ang sabi. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito ang huling mga oras. Ibig sabihin nito, we are now in the last days, no? Sabi naman po ni Timoteo, chapter 3, 1 Timothy chapter 3, sabi ron, in the last days, perilous time shall come. So maraming tao ang hindi na iibig sa mga aral ng Diyos. Lalayo na sa Diyos, magkakanya-kanya ng daan, at sabi pa nga po ay wala na silang galang sa Diyos. Okay, no? Yan po yan. Sa verse 22 po ng same chapter po ng ating binasa, sabi po rito, who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Sino nga raw ba ang sinungaling? Kundi ang tumanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumanggi sa Ama at sa Anak. So, ibig sabihin, ang mga taong hindi itinuturo, nire-reject, tinatanggihan si Kristo at ang God, ang Diyos Ama, sila yung tinatawag na Antikristo. Okay? So, ang digdig natin kinalalagyan ay maraming mga Antikristo. Ang tawag po dyan ay ayaw nilang maniwala na ang Kristo nga po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang tawag po dyan ay yung tinatawag na hypostatic
union. Ibig sabihin ng hypostatic union, yung Diyos at yung katawang tao ni Kristo sa pagiging tao niya ay nagsama. Hindi pwedeng maghiwalay yun. Kaya Diyos na puro at Diyos na puro ang Kristo. Hindi pwedeng maghiwalay. Hindi pwedeng ihiwalay ang pagka-Diyos ni Kristo sa pagiging tao ni Kristo, meaning, although nasa katawang tao siya pa din ay Diyos. Ang tawag po dito, the deity and humanity of Jesus Christ is united in one person of Christ. So, nagsama roon. Halimbawa, ito po yung katawang ito, no? Si Pastor Dusty, no? Yung Diyos, tsaka yung pagkatao ng Kristo, nandiyan nakatira sa iisang pagkatao ni Kristo. Andiyan siya, hindi siya naghihiwalay, magkasama siya. Yan po ang ibig sabihin. Okay. The deity and humanity of Jesus Christ is united in one person of Christ. Okay. Sa Christology, Jesus Christ is the center and the only way of human race to gain salvation. Ulitin ko po, no? Sa pag-aaral po ng pagka-Diyos ni Kristo, yung Christology, si Jesu Kristo raw po ang sentro at tamang kaparaanan sa lahi ng tao upang makuha niya ang kaligtasan. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, no? Neither is there salvation given among men under heaven whereby we must be saved. Walang ibinigay na sa silong ng langit sukat ikaligtas ng mga tao, kundi ang pangalang Jesus. Yan po yan. Ulitin ko po, no? Sa Christology, Jesus Christ is the central and the only way of human race to gain salvation. Si Kristo lamang ang dapat pagtuunan sapagkat siya lamang ang tanging kaparaanan upang makuha ng tao ang kaligtasan. Yan po yan. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12. Sabi po naman ng John chapter 1 verse 14, yung tagapagligtas ng tao ay nagkatawang tao, si Jesus Christ. Yun po, pumasok na po yung pagiging Theophanies ni Jesus Christ. At sabi po yan sa 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy, buksan po natin ang 1 Timothy chapter 3. Ito po ang sabi, verse 16. Okay. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. At walang pagtatalo daw, no? Dakila ang hiwaga ng kabanalan, yung nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalawalatian. So, napakalinaw po niyan. Okay, no? Yung tagapagligtas ng tao, nagsakatawang tao, upang iligtas ang mga tao, okay, sa kanyang kalalagayan. Kaya ang tawag po dyan, si Kristo ay yung tinatawag na Theophanies or Theophanies dahil tao ang ililigtas. Hindi naman kasi kabayo ang ililigtas, hindi langgam, hindi paru-paro, no? Kundi tao. Kaya si Kristo nagsakatawang tao, yung tinatawag pong Theophanies. So, malinaw po sana sa ating mga isipan, mga kapatid, na wag tayong padadaya sa mga taong nagtuturo na si Kristo ay tao lang. Okay, no? Wag ho tayong padadaya diyan, no? Sa mga Catholic, although tumatawag sila sa pangalang Jesucristo, pero ang paniniwala nila kay Kristo ay
ay maliit na Diyos o Tsupanis. Okay, no? Hindi talaga Diyos. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat meron silang mga tinatawag na Santo Niño, maliit na Diyos. Okay, na kanilang sinasamba. Okay, at marami pang iba. Okay, no? Although, tumatawag sila sa Panginoong Jesucristo, meron silang mga relics, no? Mga santo, mga Diyos-Diyusan. So, hindi po yun approved sa banal na kasulatan. Kinagagalitan ng Diyos ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Okay, so wag po tayong padadaya, mga kapatid na mga minamahal. Okay, so ang Christology is the study of Messiah. Okay, no? Is the coming Redeemer. Ang pag-aaral daw sa Christology o sa pagka-Diyos ni Kristo ay pag-aaral ito patungkol sa Messiah na malapit na siyang dumating. Buksan po natin ang Matthew chapter 16. Okay? Verse 13. Buksan po natin, no? Okay, verse 13, ito pong sabi. When Jesus came in the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Okay, no? Sa Tagalog po, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ng Pilipos, ay tinanong siya ng kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Okay. Sa verse 15, he said unto them, But whom say ye that I am? Okay. Kanyang sinabi sa kanila, tatapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Okay, no? Dito po ay, ang kausap niya po rito ay si Pedro, no? Okay, no? Tatanong kung sino. Dito po ay lantarang nagpakilala si Kristo. No? Pasinin niyo na sa inyo siyang tao at sinabi niya, sino ako sa pagkakakilala ng mga tao? Kung babasahin natin ang Matthew 16, ay dyan ay lantarang pinakilala ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos. Okay. Sa verse 17, 16 and 17, Peter declared Jesus is the Son of the living God. Tiniklara mismo ni Pedro na ang Kristong ito, siya ang anak ng Diyos na buhay. At okay, no? Verse 14, ito po yung tinatawag na variety of opinion. People say, who is this man? No, iba't ibang mga opinion ng mga tao, sino ba talaga ang taong ito? No? Hindi nila alam, Diyos yung kanilang kausap na si Kristo. Nag-anyong tao lamang, no? Tsupanis. Jesus said to Peter, here yung verse 13, Ikaw, Pedro, sino ako sa iyo? Peter replied, Thou art Christ, Son of the living God. Okay. Malinaw po yan, no? Mismo na dinideklara na nila na ang Kristong ito ang siyang anak ng Diyos ng buhay. Verse 17 here, lantarang sinabi ni Jesus kay Pedro, siya ang Messiah. Siya ang Messiah na tagapagligtas ng tao. Sino mang sa kanya isasampalataya, maniniwala, simple lang, maliligtas siya. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Okay, yun po yan. Son of God, definite article of marking him out as unique. Ibig sabihin po nito ay mismo ang God the Father ang naghayag kay Pedro through the power of the Holy Spirit. Sabi po yan ng Hebrews chapter 2 verse 14. Okay, yan po ay tinatawag na divine revelation. Ano bang kamalayan ni Pedro? Sa panahong ito ay hindi pa nila masyadong kilala ang Kristo sapagkat bago pa lamang si Pedro nagsisimula sa gawain ng Panginoon. Nung tawagin si Pedro ay nangingisda, no? Okay.
Pero lantarang sinabi niya, matapang niyang sinabi, ang Messiah ay ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos na buhay. So, lantaran niya sinabi, paano niyo ito nasabi? Dahil ang banal na Espiritu ay isinugo sa kanya ng Ama at inudyukan siya at nabanggit niya nga po ito. Okay. Yan po yan. Though the Holy Spirit, sabi nito, ito pang tinatawag na divine revelation. Hebrews chapter 2. Sa po natin ang Hebrews. Hebrews chapter 2, verse 14. Okay. Pakinggan po ninyong mabuti. For as much then as the children are partaker of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Kaya na, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan, si Kristo tinutukoy, ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. Ibig sabihin, ito yung sinasabi, binabanggit sa 1 Corinthians 15, ang huling-huling pasusukuin ng Kristo ay ang kamatayan. Okay, Yung Kristo, nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, tinalo niya na ang kamatayan sa 1 Corinthians 15, verse 55, di ba? Sabi ron, O death, where is thy sting? O kamatayan, nasa na ngayong kamandag? Wala na. Ang ibig sabihin nyo na ang tao ay pag nakakilala kay Kristo, na born again na, hindi na mamamatay spiritual, At mamatay man, yung born again, yung believers, yung Christian, ibabangon siya sa huling araw. Kaya doon po nagtagumpay ang Panginoong Yesus. Kaya sabi ng Biblia sa ating mga aralin, sa susunod nating aralin ay ipapakita ko po sa inyo na ang diablo, ang Satanas, wala siyang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Sapagat tayo po ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari ni Kristo. Tinubos ng kanyang dugo. Ginawang anak. Sinelyuhan ng banal na Espiritu. How come na magkakaroon pa ng kapangyarihan ang diablo sa buhay natin? Wala na po siyang kapangyarihan. Tiyak na yung ating kaligtasan. Okay. Yan po yan. Okay, Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 4, upon this rock I will build my church. Sa talatang ito, si Kristo po ay Diyos. Sabi niya, upon this rock I will build my church. Sino po yung nagsasalita? Si Kristo. Ito po ay pagpapatunay at lantarang sinasabi niya, siya yung Diyos. Okay? Si Kristo ay tao at Diyos. Jesus Christ is the coming Messiah, our Redeemer. Okay. Di ba? Yun po yan. Okay, In Christology, sa pagka-Diyos ni Kristo, it is a human existence of God on earth. Ito raw po ang pagiging tao ni Kristo bilang Diyos. Siya raw po ay nag-exist sa lupa, sa mundo. Okay. Nagkatawang tao, Theophanies, John chapter 1, Ang salita, malinaw po yun. Sabi ng John 1:1, ang salita ay anong sabi? Nagkatawang tao. Mas magandang basahin natin ng John, okay? Para mas malinaw po, John chapter 1. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay nagsuma sa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Yung salita
Si Kristo, nanaan sa lupa, okay? At siya mismo yung Diyos. Yung verse 14. Ano sabi ng verse 14? And the Word was made flesh and dwelt among us. Okay? Nakisama sa atin. Ang tawag dyan ay Theophanies pa rin ho. Ha? Malinaw po yan. Okay, no? The deity of Jesus Christ, the humanity of Christ, and the revealing of the triune God. Lantaran po na sinasabi na ang Kristong ito ay siya tagapagligtas. Okay, what is Theophany means? Okay, no? Theophany means, ang ibig sabihin ng Theophanis is the appearance of God, pagpapakilala, okay, no? Pagpapakita ng Diyos sa katawang tao, sa anyong tao. Okay, no? Theophanis means is the appearance of God, the manifestation of God, or the different appearances of God in creation, like burning bush. Diba? Yung puno na susunog sa panahon ni Moses, nagsasalita ang Diyos sa yung puno, nagsasalita na nasusunog, na kinakausap ng Diyos si Moses. Okay, no? Lamtara po, Theophanies po ang tawag doon. Minsan nagiging anghel ang Diyos para lamang maipaabot yung kanyang mensahe sa tao. Okay, sapagkat, ulitin ko po yung aking sinabi, sapagkat hindi pwedeng makita ng tao ang mukha mismo ng Diyos sapagkat siya ay mamamatay. Kaya ho gumagamit ang Diyos ng Theophanies. Okay. Theophany is the revelation of God to men. Okay, no? Revelation 22, verse 13. Jesus Christ is the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Yan po yan. Ibig sabihin ng Theophany. Sa Revelation 22, verse 13, no? Si Yesu Cristo. Siya raw po yung Alpha and Omega. Okay? Una at huli. Pasimula at ang kawakasan. Si Kristo. Okay, yan po ibig sabihin ng Theophanis. Napakalinaw po niyan. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga taong nagtuturo na si Kristo'y tao. Wag po tayong maniniwala sa mga taong yan. Malaki po yan kasinungalingan at itatapon po kayo niyan sa impyerno. Okay? Kakaawa po kayo pag kayo po ay nagpadaya dyan. Excuse me. The purpose of Theophanis. Okay. Ano ba ang purpose ng Theophanis? Ito po yung tinatawag na the humanity of Jesus Christ is to know Jesus is our Savior. Okay, no? Kaya sabi ko sa inyo, napakalagang basahin ng buong Biblia sapagkat sa bawat aklat ng Biblia, naroon ang pagliligtas ni Kristo. Jesus Christ is the central figure of study. You know, para kilalanin kung sino siya talaga. At kapag ginawa mo ito, makikilala mo siya ng gusto at tuluyan kang sasamba at maniniwala sa kanya. Okay, yan po yan. The purpose of Theophanis, the humanity of Jesus Christ, is to know Jesus is our Savior. Genesis chapter 3 verse 15, nagpasimula na si Kristo roon, no? Sabi ng Biblia, ang Genesis chapter 3 verse 15, kaya nung tuksohin ni Satanas, si Adan at si Eva, nagpol sa kasalanan, okay, at kagyat dumating ang rescue sa pamamagitan mismo ng Diyos. Nangusap kay Satanas, sabi niya, ikaw Satanas, darating ang panahon, dudurugin niyang ulo mo ng babae at tinutukoy po Church o si Kristo, Bride of Christ. Dudurugin niyang ulo mo pagdating ng panahon at nanggalap na huya nung si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dinurog niya na yung ulo. At sabi ho, ang propesiya ay siya naman ang tutuka ng sakong ng babae. Ang tinutukoy po yung iglesia, yung church. Okay, yan po yan.
Genesis chapter 3 verse 15, yung po tinatawag na first gospel preached to Satan by God Himself. Okay, Genesis chapter 12 verse 3, nakasulat din po yun. Okay, sa bagong tipan ay Acts 3:22, John 1 verse 45, nakasulat po yan. Okay, dito na ho tayo magtatapos. Sabi po dito, conclusion sa ating pagtatapos po. Mahaba po kasi itong aralin na to. Tutuloy na lang natin sa mga susunod na panahon. No? Sabi rito, when we die, destiny is the very important. No? Kapag tayo po ay namatay, ang pinakamahalagang maunawaan natin at maintindihan natin, saan tayo tutungo, saan tayo pupunta. Dalawa lang ang patutunguhan, hell or heaven. Kaya nga, when we die, destiny is the very important. Saan ka pupunta? Langit or impyerno? Kaya, huwag sanang mahuli ang lahat. Basahin ang Biblia, makinig sa mga ngaral na tama, alamin at kilalanin si Kristo upang magkaroon ng kaligtasan. Bakit po? Because man without Christ, helpless. Kung ang tao, hindi niya kilala si Kristo, wala siyang kaagapay na tutulong sa kanya upang maligtas sa kapahamakan. Sabi po yan ng Romans chapter 5, verse 12 hanggang 21. Pumasok ang kasalanan sa isang tao, kay Adam. At lahat ng ibinunga ni Adam ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Romans 6:23. So, apakalinaw po yan, no? Kaya isipin po natin mabuti. When we die, where is your destiny? When we die, destiny is very important. Isipin po natin mabuti, Man without Christ, condemned. Kapag ang tao raw ay walang Kristo, hindi niya kilala si Kristo, hindi siya ligtas, hindi niya kinilala yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay upang iligtas ang sino mang sa kanya isasampalataya, maniniwala, at kakaroon siya ng buhay na walang hanggan. But if you reject, you are already condemned. Okay? Malinaw po yan. Saan ka pupunta kung i-reject mo pa si Kristo? Sino ang magliligtas sa iyo? Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya mag-isip po tayong mabuti. Hindi po laro-laro ang pangangaral na ito, ang pagtuturong ito. Kung ito ay hindi totoo, hindi ko na sana ito gagawin. Pero bakit ko ginagawa? Ito ay udyok ng banal na Espiritu upang kahit paano maipangaral natin ang salita ng Diyos at kumalat ito sa maraming tao at magkaroon sila ng pagkaunawa at magkaroon din naman ng kaligtasan. Kaya nga ini-encourage ko po kayo, mahalaga ang subscribe, follow, and share para maibahagi po ang pangangaral na ito sa maraming tao. Okay? When we die, destiny is the very important. Because man without Christ, helpless. Romans 5, verse 12 and 21. And man without Christ, condemned. Pangatlo po, man without Christ, God's enemy. Kung ang tao, walang Diyos, hindi niya kilala si Kristo, of course, kaaway ka ng Diyos. Okay? Sapagkat wala kang Diyos. Hindi pwede yung walang Diyos. Huwag ho kayong maniwala sa mga atheists. Kasi even the atheists, magpapatutuo sila na mayroong Diyos. Kasi sa huling kamatayan ng kanilang buhay, yung kanilang puso naghahanap ng Diyos. Yung kanilang buhay naghahanap ng Diyos. Maintindihan po natin, paano natin mapapaliwanag na mayroong Diyos? At patunayan natin na hindi totoong walang Diyos. Meron pong isang kwento.
meron pong napakayamang tao na hindi naniniwala sa Diyos. At meron namang isang pastor na naniniwala sa Diyos. Isang araw, nagtagpo ang dalawang ito. At tinanong ng mayamang atheist ang pastor sa tanong na, mayroong bang Diyos? Kagyat na sumagot ang pastor, mayroon. Patutunayan ko sa iyo, mayroon. Sabi po ng atheist na mayaman, paano? Sabi niya, nakikita mo ba yung puno na yan? Yung punong yan, yung nyug na yan, malaking puno. Nakikita mo ba yan? Oh, ano naman, sa puno na yan? Alam mo ba na Diyos yan? Sabi ng pastor. Ikaw naman, niloloko mo ako, binibiro mo naman ako. Kita mo naman puno yan eh. Sabihin mo, Diyos yan. Sagot po ng pastor, you see? Maging ikaw naniniwala sa Diyos. Dahil ayaw mong paniwalaan, yung punong yan ay Diyos. Ibig sabihin, yung puso mo naghahanap ng Diyos. Ano po, bagsak po ang balikat ng atheist na mayaman. Siguro nag-isip siya, o nga, meron Diyos. Okay? So, hindi po natin pwedeng sabihin walang Diyos. Walang Kristong napunta sa daigdig upang magligtas ng tao. Sapagkat laganap po yung tinatawag na avenues of revelation na mayroong Diyos. Ano ba yung avenues of revelation? Merong moon, merong stars, merong mga nilalang, may mga puno, may dagat, okay, no? May mga tao, may mga hayop. Yan ay mga patutuo ng avenues of revelation. Ibig sabihin, kapahayagan na merong lumikha sa mga bagay na yan. At sino ang lumikha sa mga bagay na yan? Of course, ang Diyos. Wala nang iba. Okay? Ang isang katibayan ay sabi, man created in His own image of God. Tayo raw po ay obra maestra ng Diyos. We are created in His own image and likeness. So, hindi mo pwedeng sabihin walang Diyos. Pag ito ay tinanggihan mo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa daigdig. Isang araw, magigising ka sa impyerno. Alam mo ba, ang pinakamalaking kasalanang nagawa ng tao sa daigdig na ito? Hindi ang pagiging bakla o tomboy, hindi ang pagiging sex immorality, hindi ho yan. Mga minor lang ho yan. Ang pinakamalaking kasalanang ginagawa ng tao sa daigdig na ito ay ang tanggihan ang Kristong tagapagligtas ng kanyang buhay. Sapagkat sa kanyang pagtanggi na kay Kristo, mawawalan siya ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggihan mo si Kristo, sino pa ang magliligtas sa iyo? Mag-isip po tayong mabuti. Okay, bukas makalawa, baka mamatay na tayo. Maiksi ang buhay. Ano ho? Yan po yan. Okay. Saan tayo natapos? Man without Christ, helpless. Man without Christ, condemned. Man without Christ, God's enemy. Do not make the gospel cheap. No? Huwag nating sabihin, huwag nating baliwalain ang ebanghelyo ng kaligtasan. Make it serious. The gospel make it costly. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay napakahalaga. Matthew chapter 4 verse 12. Walang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng mga tao kundi ang pangalang ng Jesucristo. Kung tatawag ka kay Kristo, gagawin mo siyang Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Maniniwala ka sa tinapos na gawain ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. At sinabi ni Kristo doon, tetelestai, it is finished. Dadalhin mo na lamang yung kasalanan mo sa Kanya. At sasabihin mong marumi ka, kailangan mo ng kaligtasan. Simpleng-simple ang kaligtasan. Dadalhin mo lang yung kasalanan sa harapan ng Diyos kay Kristo. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ganyan lang kasimple. Unlike sa pagtanggi mo kay Kristo, nako, you suffer loss. Marami ang mawawala sa iyo. Una, ang buhay na walang hanggan. Isang araw, gigising ka sa impyerno. Okay. Kaya wag mo nating gawin. Don't make the gospel cheap.
Huwag natin itong baliwalain. Acts 4:12, Acts 16 verse 30 and 31. Anong sabi roon? Yung jailer po na pinagkakakulungan nila Pablo, no? Nila Pedro, ay nasira. Akala ho ng jailer ay nakawala si Pedro at Pablo. Sa panahon yun, kapag yung binabantayan mo ay nakawala sa iyong pagbabantay, ang parusa ay kamatayan mo at ang buong mong at ang buong mong sambayanan. Kaya sabi ni Pedro at ni Pablo, nung makita sila ng jail, sabi niya, huwag mong kikitili lang yung buhay kasi nais siya magpakamatay. Huwag mong kikitili lang buhay. Narito pa kami, hindi kami umaalis. Ano sabi ng jailer? What must I do? Ano ang dapat kong gawin? Okay. Sabi nila Pablo at Pedro, believe on the Lord Jesus Christ. You and your house will be saved. Sampalatayanan mo, maniwala ka kay Kristo. Ikaw at ang buong mong sambayan maliligtas. Walang ibang pinagagawa sila Pedro at Pablo. Ang pinagagawa lang niya doon sa jailer ay, paniwalaan mo, maniwala ka, sampalatayanan mo si Kristo. Ang pangako, ikaw at ang buong mong sambayanan maliligtas. Okay? Yan po yan. Sa Titus chapter 3 verse 5, ganun din po ang sabi. Now, the purpose of Epiphanies is to save people from their sin and to gain salvation. Ang purpose daw po ng pagsasakatawang tao, incarnation ni Jesus or Epiphanies, ay upang iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. John chapter 3 verse 15 hanggang 17. Dito na po tayo magtatapos Okay. Usa po natin ang ating mga Biblia, Okay. Sabi po ng John chapter 3. Okay. Usa po ninyo, makipagbukasan po kayo sa akin. Verse 15. Okay. Tingnan niyo po mabuti. That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 15 po ito, That sino mang maniniwala sa kanya, kay Kristo, hindi siya mapapahamak. Bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Upang ang siyang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Okay. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Verse 17, For God sent His Son in the world to condemn For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Napunta rito ang Kristo upang hindi niya hahatulan ang mundo. Ibig sabihin, ang mga tao, hindi niya ito hahatulan. Bagkus siya naparito upang iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Yan po yan. Okay, Believe in Jesus, you have eternal life. Simpleng-simple lamang po, Jesus is a gift to us to have salvation, to have eternal life. Si Kristo, ang kaloob ng Diyos, ang bigay ng Diyos, ang regalo ng Diyos, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang tanging tagapagsalba ng tao sa kanyang kasalanan. Kaya nga, sabi ko po sa ilang mga pagtuturo ko, kung walang Diyos, sino ang magsasalba sa atin? Kasi ang tao po sa kanyang katawan ay merong naglalaban doon sa ating katawan ng good and evil. Kung walang Diyos, yung evil, mangingibabaw siya doon sa iyong katawan.
yung katawan natin, factory yan ng kasalanan, hindi yan nauubusan ng kasalanan. Kaya kung walang Diyos nalalaban kaya doon sa kasamaang nakatira sa iyong katawan, lalamunin niya yung mabuti na nakatira doon sa iyong katawan. Naglalaban niyo po yung good and evil. Paano kung walang Diyos nakapagtanggol ang tao? Kawawa siya. So mag-isip po tayong mabuti. Okay, muli, magandang gabi sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Nawa ay naunawaan po natin, nakilala po natin si Kristo, at kayo po ay napagpala. Okay, muli, don't forget, follow and share, subscribe, para mailaganap po ang mga araling ito, para marami naman po ang makarinig at magkaroon ng kaligtasan. So muli, God bless sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mga sandaling ito na kami ay nakapag-aral uli ng iyong salita at kami ay karoon ng karagdagang karunungan sa pagkakilala kay Kristo. Ama, salamat po. Huwag po ninyong pababayaan ang aming pananampalataya. Pagkos, bigyan kami ng kalakasang makilala pa ang aming Diyos ang tagapagligtas, si Kristo Jesus. Ama, salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso, at maging silbing katatagan ng aming pananampalataya at kaalaman at pagkakilala kay Kristo. Ama, salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen.